Dalawang hukom naman sa Visayas ang iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema kaugnay sa kanilang naging aksyon sa kaso ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Batay sa resolusyong inilabas ng Supreme Court, iimbestigahan sina Judge Carlos Arguelles ng Baybay City Regional Trial Court Branch 14 at Judge Tarcelo Sabare Jr. ng Regional Trial Court Branch 13 ng Basay, Samar. Si Arguelles ang umahawak sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms laban kay Espinosa, habang si Sabare naman ang nag-issue ng search warrants na ginamit ng CIDG Region 8 sa kanilang operasyon sa detention facility ni na Espinosa at Raul Yap. Ayon sa kataas-taasang hukuman, layo ng investigasyon na alamin ang posibleng koneksyon ng hindi pag-aksyon ng korte sa mosyon ni Espinosa na mailipat ng kulungan sa paghahain ng search warrant na nagresulta sa pagkamatay ni na Espinosa at Yap. Kinukwestiyon rin ng Supreme Court ang naging desisyon ng korte na magpalabas ng search warrant laban sa mga taong nakakulong na. Sakaling makabalik ng Pilipinas, agad na didiretso sa PNP Custodial Center sa Campo Crame si Kerwin Espinosa, anak ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang mga tauhan ng Anti-Illegal Drugs Group ng PNP ang susundo at mag-uuwi sa tinaguriang big-time drug lord ng Western Visayas na ngayon nasa United Arab Emirates. Sa ngayon ay umaasa ang Administrasyong Duterte na maiuwing buhay ang nakababatang Espinosa. Tiniyak naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang seguridad ni Kerwin sakaling o sa sandaling makarating ito sa bansa. Samantala, ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, una nang humiling si Kerwin na isailalim siya sa Witness Protection Program ng DOJ, posible ding maisama ang pamilya nito sa WPP para sa kanilang security. Sumang-ayon naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya, ito'y naaayon sa saligang batas na maaring ilibing ang mga dating presidente at sundalo ng bansa. Nagbabalik si Waywaya Macalma. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ay kinatigan ang naging desisyon ng Korte Suprema na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi nakasaad sa ating batas na bawal ilibing ang mga naging diktador ng ating bayan. Anya, hindi ito ibinase lamang sa emosyon, bagkus ito ay naayon sa ating saligang batas na maaaring ilibing ang mga dating presidente at sundalo ng bayan. Stricto ako dito because yun ang nakuha ko sa tatay ko rin. The law is the law as the law. Kaya itong ngayon kay President Marcos, simply, what is the law? The law is the law. It has no emotions at all. It says that if you are a president, and does that say you have a record of a dictatorship or whatnot, or being a gentle despot, walang sinabi niyan. The law says that if you are a soldier, you are qualified to be there. And if you are the president, you are supposed to be buried there if you want to. Pero kung siya ay tatanungin ay ayaw niyang mailibing sa libingan ng mga bayani oras na siya ay mamatay. Kanyang hiling ay ma-cremate kaagad gaya ng kanyang yumaong ina na si Soledad Duterte. Hiling pa ng Pangulo na nais niyang isaboy ang kanyang mga abo kung saan isinaboy ang abo ng kanyang ina. Kaya ako nauna na ako to obviate possible wranglings if I die tomorrow. I want my whatever remains of my remains, burn it. Ako ganon rin. Let us make the record straight. Burn me immediately and place it, my ashes, beside my mother's urn. So wala kayong problema kung matay, kung malibing ako dyan o hindi. Bigay mo lang sa maraming. Sinabi ito ng Pangulo sa isang pagtitipon sa Davao City sa harap ng mga business sector at ilang opisyal ng pamahalaan. Ito ang naging reaksyon ng Pangulo sa mga tumututol matapos ilabas ng Korte Suprema ang naging desisyon nito na maaaring ilibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma, Davao City.
Nakatakda umanong ilabas sa susunod na linggo ng Department of Justice ang sabina laban kina Senator Laila De Lima at ilang pang personalidad na sangkot umano sa kalakaran ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pinakonsolidate na niya ang mga reklamong inihain ni JB Sebastian, Volunteers Against Crime and Corruption at mga dating NBI Deputy Directors Ruel Lasala at Reynaldo Esmeralda. Maliban kay De Lima, kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ay sina dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III, dating Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo, dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos at ang dating security aide ng senadora na si Ronnie Dayan. Matatanda ang ilang pagdinig ang isinagawa ng mababang kapulungan kaugnay sa umano'y bentahan ng ilegal na droga sa Bilibid, kung saan ilang high-profile inmates ang humarap tulad ni na JB Sebastian at Herbert Colanco, kung saan pinangalanan nila ang mga nasa likod ng naturang ilegal na gawain, kabilang na umano si Senator Laila De Lima. Hindi nangangailangan ng search warrant ang mga otoridad upang halughugin ang isang selda anumang oras na naisin nila. Katunayan, ayon sa isang human rights lawyer, madalas itong ginagamit bilang harassment sa kanilang mga kliyenteng nakakulong. Legally hindi. Kahit sa common sense hindi dahil ang isang prison facility at ang nakapiit doon ay hindi pwedeng magreklamo na sa anumang oras ay pwedeng maghalugog at magsamsam ng kontrabando, mga droga o anuman mga dangerous weapons, ano? Kasi dahil security facility siya eh. Sang-ayon naman si Atty. Olalia na walang problema kung sa isang korte sa Pasay Samar nanggaling ang search warrant para sa Baybay City sa Leyte. Sa katunayan, noong 2014, dinismiss ng Supreme Court ang petisyon laban sa search warrant na inisyo ng Manila Regional Trial Court para sa hinihinalang mass grave sa Davao City. Ngunit kahit ipagpalagay na kailangan ng search warrant, questionable naman ang oras ng pagsisilbi nito. Karaniwan kasing sa umaga ito isinisilbi at dapat nakalagay mismo sa search warrant na maaari itong isilbi kahit sa gabi. Yung nighttime ay isa pang question yun. Pwedeng sadyang ginamit yun para mag-complete sa ginawa nilang operasyon. Una nang sinabi ng CIDG Region 8 na isinisilbi ang search warrant sa panahong hindi inaasahan. Kasi po, pag yung hinahanap po natin na target doon sa search warrant gaya ng shabu, baril, yung mga bagay na yun po is madali po itago, madali po ipasa, madali po ibasura, itapon o ilabas. So, kailangan po, sorpresa po yung pagkandak ng search warrant para po maging objective po yung dating. Ngunit kahit sabihing lihitimo ang operasyon ng CIDG, naniniwala si Olalia na sadya ang pagkakapatay kay Espinosa dahil sa pagdawit nito sa mahigit 200 opisyal ng gobyerno, pulis at sundalo sa operasyon ng iligal na droga. Bago pa man nakapagtestigo ay pinatahimik. So pag pinagsama-sama mo yan, tapos yung tama, bakit fatal? 3, di ba? Yung excessive use of force or sa law is use of superior strength. Meron din treachery, di ba? Meron din evident premeditation. Sabado ng madaling araw, napatay ng mga operatiba ng Criminal Investigation Group Region 8 si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na noy nakakulong sa Baybay Provincial Jail dahil sa kaso sa droga. Maghahain daw sana ang CIDG ng search warrant pero nauna raw magpaputok ng baril ang alkalde. Pero kwento ng mga jail guard na nasa ilalim ng local government unit, naging questionable ang hakbang ng mga operatiba ng CIDG. May dala raw search warrant ang CIDG para sa baril ni Espinosa, habang droga naman ang pakay sa isa pang inmate na si Raul Yap. Sa simula pa lang ay hindi raw pinabasa sa mga bantay ang mga warrant, kaya tumanggi ang warden na papasukin ng CIDG. Dito na raw pwersang pumasok ang mga pulis. Kwan sir, ditong gita to, dalawang chain dyan, tapos pinutol sa taas. Yung sa baba, hindi na kaya na nila na putulin. Pinirsa nila pinagsakan nila sa bolt cutter. Nang makapasok ang mga operatiba, pinadapa at kinuha ang kanilang mga baril. Kwento naman ng isang preso, agad nilapitan ng 2 taga-CIDG, si Espinosa. Dito na raw nakiusap ang alkalde.
Sabi ni Mayor, huwag niyo ako lampiran. Sabi niya, punta muna ako ng CR, sir. Sabi ng polis na pumasok, huwag ka nang pumunta ng CR, sabay na putok. 4 na beses na putok. Yung dalawang putok, sumigaw yung polis na, lumaban pa. Huli na raw ng basahan ng warrant si Espinosa. Yung binasan na yung warrant, tapos na nag-searching. Bago nagbasahan ng warrant. Ano itsura ni Mayor? Wala na, patay na yun. Patay na, binabasahan pa ng warrant? Patay na pagbasa ng warrant. Nakita rin daw ng preso na inaayos ng mga operatiba ang mga bangkay ni na Espinosa at Yap at sa kanilagyan ng baril at droga. Bago tuluyang umalis, kinuha rin umano ng mga operatiba ang hard drive ng CCTV ng kulungan. Nag-deny pa silang hindi dinala. Yung ano ba yung tawag niyan? Hard drive, yun. Dahil sa nangyari, umalma ang hepe ng PNP Region 8 sa sekreto raw na operasyon ng CIDG. I have ordered for the conduct of impartial investigation to be headed by our regional internal affairs service, just to see or to ensure if the provisions of our police operational procedures were followed. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Director General Francisco Uyami Jr., pinaimbestigahan ng issue sa koordinasyon. Inamin po niya sa interview na hindi daw nag-coordinate yung team, yung CIDG team. But that's why we are trying to investigate this kasi there are also reports as claimed by the raiding team na nagbigay sila ng coordination notice. Pero iginigit ni Uyami na walang mali sa isinagawang paghahain ng search warrant. Pwede raw itong isilbi anumang oras kahit pa nasa kulungan na ang respondent. Nakarecover din daw ng shabu, marijuana at iba't ibang drug paraphernalia sa selda. May nakuha rin daw na pistol mula kay Espinosa, habang kalibre 45 baril naman kay Raul Yap. Pero tinitiyak ng pamunuan ng PNP na paparusahan ang sinumang pulis na lumabag sa police operational procedure. With numerous questions surrounding the mysterious death of suspected narco protector former Mayor Rolando Espinosa Sr. of Albuera Town in Leyte, and given his potential as a state witness for the current administration's intensified drive against illegal drugs, both local and national agencies stepped up to look into the crime as separate investigating bodies. Julius Isambron has more of the details. The Department of Interior and Local Government welcomes the ongoing probe being conducted by the National Bureau of Investigation on the death of Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. inside his cell at the Baybay City Jail. This is in parallel with the NBI investigation ordered by the Department of Justice. Interior Secretary Ismael Mike Sueno explained that the PNP Internal Affairs Services is doing its own inquiry to bring light to the case. He discouraged wrong speculations on the alleged killing pending the conclusion on the said investigation. Yung involvement po kasi ng CIDG doon ang napuput in question. That is being investigated. No? Tama yung sinabi mo. Yung mga lead na ganun, yun din ang anggulo ng ini-investigate natin. So that is being investigated. Ang masabi lang namin, we will really conduct a very thorough investigation. Kasi that has to be answered. Lahat ng questions na tinatanong ng publiko dapat should be answered. It was made clear with the PNP IAS that there will be no whitewash and that its report will be neutral, citing no one in order to come up with the truth behind the crime. Meanwhile, the family of Espinosa Sr. sought the help of the Commission on Human Rights for the clarity of the case. Based on the information given, the Espinosa family's counsel, Attorney Lailani Villarino, expressed her client's interest to conduct a separate investigation aside from the ongoing probes being handled by the other government agencies. Meanwhile, the CHR strongly condemned the mysterious death of the mayor and assigned its regional office to undergo its own probe. Sasampahan ng kasong administratibo ng PNP Internal Affairs Service at maaari pang matanggal sa serbisyo ang mga pulis na mapapatunayang lumabag sa Police Operational Procedure hinggil sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa Baybay Sub-Provincial Jail noong Sabado. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Target ng
PNP Internal Affairs Service na matapos sa Miyerkules ang isinasagawang investigasyon sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay IAS Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Leoterio, nangangalap na lamang sila ng ibang witness para matapos ang investigasyon at makapagsampa ng kasong administratibo sa mga mapatutunayang nagkasalang pulis. Grave misconduct, and then the maximum penalty is dismissal from the service. And kabilang sa iniimbestigahan nila ay ang time element, coordination, use of force, pre-operation planning at ang pagsama ng maritime group sa operasyon. Idinipensa naman ng PNP sa pagkwestiyon ng publiko ang paghahain ng search warrant sa Baybay Sub-Provincial Jail gayong pag-aari din ito ng gobyerno. Ayon kay Deputy Chief for Administration Police Deputy Director General Francisco Oyami, walang batas na nagbabawal sa paghahain ng search warrant sa mga establishmentong pag-aari ng gobyerno. Sa service of search warrant, normally that can be served against a private property. Ang purpose ng search warrant is to search the place and the things to be seized. But then, wala po sa batas that the search warrant may not be implemented in a government facility. Nilinaw rin ng General na may koordinasyon ang mga operatiba sa pamunuan ng Leyte Sub-Provincial Jail ng ikasaang operasyon. Naitimbre din naman aniya sa direktor ng CIDG sa National Headquarters dito sa Camp Crame ang gagawing operasyon ng CIDG Region 8 noong araw na iyon sa pamagitan ng text message subalit walang detalye. Samantala, kinumpirma din ng IAS na noong October 26 nagtungo sa kanila si Albuera Chief of Police, Police Chief Inspector Joel Espinido upang sampahan ng kaso ang 10 pulis na sangkot sa iligal na droga kung saan Senior Superintendent ang may pinakamataas na ranggo. Police Chief Inspector Espinido, the Chief of Police of Albuera, came here on October 26 at around 4 p.m. and submitted case folders containing affidavits which names 10 policemen in the illegal drugs trade. The highest ranking of this is a police senior superintendent. Sa kasalukuyan ay 21 pulis na ang nasa restrictive custody na kinabibilangan ng 13 CIDG at 8 maritime group matapos na magsilbi ng search warrant sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail kung saan napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap.